FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves pa! Naanhimutang sa Baywalk area sa Lungsod sa Hilongs. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, at tuwa na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum! Anaan mutang sa CV Alquino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum! Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum! Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, udibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa Lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadod sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill. Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa Lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
sa atong kagahapon. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon dool sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya
anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit. Og diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay, maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Og gumikan niini, gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas, ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno, mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto, motawag si kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. DJ Richard, time.
Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, francese, lorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977
0917-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves pa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum! Anaan mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum! Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum! Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang
sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilungosnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilungosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang mga ginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa bagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Ilongos.
Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa Dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Ilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Ilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagkigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Aton sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas ug dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy.
Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguma ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongosnon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibili ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongosnon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongosnon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flor de Lis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Og sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid og nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay, sanglit
nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ikto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kiko Flores sa gipakita ni Kapitan Ikto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ikto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Ikto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Mabuhi ang mga hilongos nun. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usasab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana na himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang mga pahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras alas 10:15. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Okay, kailan kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Kasaksi, kaharungay ko ka. Welcome sa lain na sa batong pagpanag-uban sa Tulumanon. Di pinalangga Ang inyong Tulumanon, ko. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Oh, Hilongos. Sangan sa kinabukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Ikaw Sangan sa itong pinanggaon, manggihunaon ng mga baga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupain Sa gihapon, mapa. kini yung bus nilagan sa kahanginan. Ang inyong amigo nga way paglupan. Ang inyong amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigduyog kay binangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mahal kong hinumos mo. Kabuntagon kay isunod ko Hilongos doon ining adlaw mga igalang nga Biyernes. Oh, Adlaw Biyernes, katapos ang adlaw sa simanas ting trabaho. ikaw karon. Pizza 14 na ay sa buwan mga igalas Marso tuig 2025. Ang akong inspirasyon. Kumusta to mga soki nga mga tigpaminaw? Ang hinauto nga na kamudiha karos ka piskay kadasi ibang kamaya. Inito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sa ilua og dalangay ta kay naliit mangunta.
Bitaw pasaylo ang mga higala nga na langay ta sa pagsugod kay di ako gigilakaw unya nataw-tawran ko pagbalik, no? Bag-ora mo ko na balik. Nagkapuliki tayo dito mga lakaw. Oy. Pasaylo ataw nga ito. Kanak, enjo ko mapasaylo, no? Oy, una rin baron nga, Bernes mga higala sa kinini ang usingan ini, kana bang istasyon? Oh. Tingkuan man ron, ting pinitinsya da. Pasaylo, magpasaylo, tingali ko ninyo. Kunya karon mga garadis ato, sige po uwan-uwan, otro po ning uwan-uwan. Oh. Atong nasinati mga higala ang padayon nga pag uwan-uwan dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos. Ingon ang pag-asa nga wa mga higalay wa mga higalay low pressure area o sistemas panahon nga ilang gimonitor karon, no? Why low pressure, wa mga higalay laot ang panahon. Kini matud pa nila bunga ra gyud ni kay sunan sa mga panganod nga nagtapok, no? Ang pagpaswabi pag-ayo sa amihan. Katapusan ning hunat sa amihan. Kay ini kahuban ini padong naman nila ting alimuot na po pamaulan tag pamaypay ini. Kana may gisulti sa pag-asa kagabi ambot ka karon be atong soyan sa pagpaminaw ha. Ang kuan kay mga inanot ta sa labing awahi mga gala nga update gikan sa pag-asa labot ni ining atong nasinati karon nga pag-uwan-uwan dinhi sa ato sa lungsod mga higala sa Hilongos. Ato-atoon ang pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay March 14, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko at makikita natin ngayon dito sa ating satellite animation na halos wala tayong gaanong kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang yan dito sa area ng Eastern Visayas kung saan ngayong araw yung mga kababayan po natin dyan ay makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng easterlies. Samantala, yung nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay patuloy na mainit na panahon yung mararanasan lalong-lalo na sa tanghali at meron posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. And nakita po natin itong ganitong panahon ay magpapatuloy pa rin this coming weekend but by next week po, possibly by Monday, ay magkakaroon tayo muli ng another surge ng northeast monsoon o amihan kung saan makaka-apekto po ito lalong-lalo na dito sa malaking bahagi ng northern Luzon. And sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit na panahon pa rin po yung mararanasan natin lalong-lalo na sa tanghali at meron tayong posibilidad pa rin ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng easterlies. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Tagaytay at Legazpi ay hanggang 32 degrees Celsius. Sa Lawag ay 23 to 31 at sa Baguio naman ay 16 to 25 degrees Celsius.
Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang bahagi ng Eastern Visayas ngayong araw ay makakaranas po ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterly. So pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, maging sa buong bahagi ng Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot pa rin ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Tacloban ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Ang maximum temperature naman sa Puerto Princesa, Iloilo, Cebu at Cagayan de Oro ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay 33, samantala sa Davao ay 24 to 33 degrees Celsius at sa bahagi ng Zamboanga ay 23 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya marami makakapalaot yung mga kababayan nating mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating heat index or yung damang init, kahapon ng Webes, yung highest computed heat index natin ay 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at sinundan po ito ng 42 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Cuyo, Palawan at Cotabato City, Maguindanao. Samantala dito naman sa Metro Manila, yung computed heat index natin kahapon ay mula 36 to 38 degrees Celsius. Samantala, ngayong araw naman po yung forecast heat index natin dito sa Metro Manila ay maaari naman mag-range mula 37 to 39 degrees Celsius at 44 degrees Celsius naman dito sa Dagupan City, Pangasinan and 42 sa Cuyo, Palawan at Cotabato City, Maguindanao. So generally, mainit pa rin po yung panahon na mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya paalala po para sa ating mga kababayan na kapag tayo ay lalabas, huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw at kung hagad maaari po, limitahan lamang natin yung ating mga outdoor activities. At kung hindi naman maiiwasan ay from time to time magpahinga po tayo at uminom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:05 ng umaga at lulubog mamayang 6:06 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Hilungos atong Nabati lungsod. mga igala ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan sa buhatan sa Pag-asa. Hilungos atong lungsod. Alas 10:26 nas kabuntagon. Good morning sa atong mga suking tinuminaw das kabukiran sa Lungsod Silongos. Oy, ato mo kumpiyansa ha. Dining atong kahimtang karon mga galas panahon nga padayon nga nasinati itong pag-uwan. Kay dangog-dangog atong kadalanan. Magpunsa Sa kining mga pagmaneho karon sa mga motorsiklo paturato nila man gihapon. Paturato gihapon no. Murag mga immortal. Coach Rico Sanako, Coach Mato, good morning Coach. Mambinisa Ludia, good morning Mambinisa. Bin Pro, uy akong amigo ni. Bin namin Pro. Kumusta na ikaw? Ma'am Cecil Castillon Cabocos, good morning Ma'am Cecil. Kung hilongos mo Pal Amor Palo, dana nang sogo nagpangasama. Dana nga itong amigong komentarista. Ingon na Pag-asa, why kunoy uwan? Maubitaw nga Pag-asa kay paasahon ra ka. Ito na isa, dako ara magkaon sa oras anang Pag-asa. Uy, wala nagsugod ng krimen. sana sa mupain mapasigar ko kung hilongos Sugod ng krimen. Alas 10:28 na sa Kabuntagon.
Ini mga sa panag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kining mga pag-uwan-uwan mao ni mga gala ang makadilatar sa mga padayon nga trabaho sa atong kalsada. Labi na mga igala sa kining pagtrabaho sa Captain Bilbar Street. So, diha ra kutob na sa iskina sa Hadpa, no, iskina mga igala sa munisipyo, diha na kutob, no, ang dan nga gi rehabilitate. Oh, di na siya mo lapas pa og diri sa unahan sa Santa Barbara kay baguhay naman nga gitrabaho ning sa Santa Barbara nga lolalos paingon dito sa amo. Onya diha na kutob sa Hadpa. Perting baga sa semento oy, ha? Bisa pa tingali kapinga mabagnos mga gala imong dagway. Di mahilis. Di mahilis. Perting baga sa kini ang semento. Grabe napakadyo makreklamo. Onya ako na istorya kagahapon adlaw si Mayor Linlin Villahermosa. Matod ni Boss Linlin nga kinibang sa atong Coastal Road gikan mga gala sa Atabay, Lapihan sa Tabay paingon dito sa Taytayan Salog. Matod niya nga kaya ako bisang gisuna. Boss, hapit naman ni masumpay no. Ang ko nga matod ni Mayor Linlin Villahermosa nga dool na lamang kayo na. No? Galing lamang kay ilang giagad ang lakat sa panahon, no? Kini laging pag-uwan-uwan. Mao'y makaingon mga higala ining madilatar ba ang mga trabaho kay matod niya kung straight lamang kuno nga init mga higala ang atong panahon, duha ka semana masumpay na na. Hilungos atong lungsod. Duha ka semana mga kaisuran masumpay na ang Coastal Road gikan diri sa ningliko naman diri Salog, no? Namahimbay naman na sa kilid sa Salog. Masumpay na diri sa tiilan mga higala sa tulay sa Salog. Hilungos atong lungsod. Galing lagi kay karon kay nagsingya pug uwan-uwan undang na pod. No? Undang na pod. Ungkani, nanapog ang amigo usa. Pagbaan ka ko ni mga pangalan magawas ni. Ha? Ang ongo sa eskina. Anong gibaga man ang semento, dugay na maguba. Aray! Aray! Lahi po na isang reklamo, dugay maguba. Para po na sa una, pag semento, mga gala na bang magumbayan, paingon dito sa taas bukid. Oh. Nakanamagi ka na ang mukontra dun ba? Ha? Tuo ko masimento na, kotob dito sa kakao. Maghubo ko tanan o masimento na. Nananganti, ana. Nananganti. Kanang kontra dun ka ba? Kanang kontra gusto dun sa administrasyon. Oh, maghubo ko tanan mula kausdan, basta masimento na. Sabi na simento, bitaw na tanan. Sumakog ka ron, simento mo na. Oh. Ang isang reklamo na po. Init ko steel. Aray! Huwag ayaw kag semento kay init sa TL. Magtiliil, huwag tamang lakaw. Oh. Init ko steel. O man, naghanang nga crash kay paturatoy ng mga balhabal. Huwag unuhan ka nalingi piti. Aray! Pero matang ni Vice Mayor Bintong Villahermosa, wala mo ni Jaing na nga paghubo kay Laway ka ajo ajo. Ano nga hosa? Ano hosa yung panganti? Ay brother Marlon Albaracen dia sa Barangay Bosay sa Dakbayan Sogbo. Brother, good morning brother. Ha? Monitor ra ijo istasyon brother, lain may imong gi-monitor brother. Aray! Alas 10:30 na, panginabuhi na. Hello, ulit do. Salamat do.
Dali arkadso oy. Na madura ini mga tawana oy. Di lagi ko gilakaw lagi taon morida po oy. Media ora na lamang daw tropon. Good morning, Ma'am Antonia Perez des Barangay Bagong Bayan. Good morning po di Kap Danilo Perez. Ang kinakusgan des Barangay Bagong Bayan. Ano bubungbuang dito kasi iugbok mo. Nahala, alas 10:34 na mga galas kabuntagon. Hilungos Atong nabuhi sa tagamay ha kay apikit na niini. Ang border mo mga igala og mga cake, mga kakanin, lumpia, empanada, ug uban pang mga pagkaon. Aw naa ato ang mga igala ang Z's Cake. Z's Cake ni Ma'am Winsilin Fortaleza Lura. Kanimo na higod mamag-isa. Na nagbase mga igala sa Barangay Liberty. Andin ni sa lungsod kay sunan ko sa Hilongos. Z's Cake. Makontak bisang sa orasa ang numero nga 0915-343-7366. Ginaot kong Z's Cake 0915-343-7366. Kung customize mga igala base sa inyong gusto nga mga pagkaon, mga kombinasyon sa mga pagkaon, why problema, no? Makigsabot-sabot lang. Punta ka lamang palihog ang numero ha sa Z's Cake ni Ma'am Winsilin Fortaleza Lura. O niya ang Mimo Mais Eatery. Mga lamian niya mga sunan. Lamian nga mga sunan. Pwede po sila makikala mo dawat og mga catering services. Naikabaw ka na birnis ha, naikabaw ka na birnis. Naikabaw ka na birnis sa Mimo Mais Eatery. Alang sa inyong mga pangutana, kontak ka lamang ang numero nga 092971 Kumusta na ikaw? 38582. 0929713852. Mimo Mais Eatery. Aunsuan, basa na ba? Aunsuan. Kumusta na ikaw? O niya, oy, nagatong amigo, Alfred Vargas. Natunong ka, Fred. Alang sa mga cake, mga higala usap sa mga birthday, anniversary. Bisan unsa nga mga okasyon nga mga cake, nindot nga mga kini ang hitsura sa mga cake, lami pasong timplada. Ronisa's Cake and Pastries. Ronisa's Cakes and Pastries na naimutang mga higala sa RV Villaflores Street sa ibabaw sa Villarica Pawn Shop. Nakanaiya nga mga disenyo, pangutana lang mo dito kung sa inyong gusto disenyo kay pahigayonan na dayon ni Alfred Vargas. Ang atong amigo. Paano mo disenyo ni, no? Ronisa's Cake and Pastries. May mong makontak mga igala sa ilang messenger account. Kontak ka lamang si Ronisa Ronron Pilyas o di ba ka si Ulysses Jan Pilyas. Alang sa inyong mga order, garantisado lami kayo. O di mo lamian, aho mong ripanan. Aray! Agaray, ano po to'y? Minaw naman Alfred. Fred! Naala, alas 10:37 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Malit na gani ka adaw nagsapawi og pag-asa kay nakapaminaw man ang mga tao gikan lang sa laing istasyon anang pag-asa. Pwede man gani na nga magugol ang mga cellphone pod karon na anay weather forecast. Akato ding dimano di ay. Wa man ay kuan ang dimano. Oh, kamo pod. Apikihon pod nito. Wa man ito, alang sa inyong kasayon o kasayuran. Pare ko na ng oras no, alang sa inyong kasayon kasayuran. Oh, ato isulti ang oras. Nagod mo yung mga relo diha.
Magkapobre-pobre ning tao na mga sa tingalidang relo. Ay, relo ay. Nala, alas 10:38 na mga galas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Aritas mga istoryas mga linagkong tao. Tepa kay demor maazon re. Sendrakos Jikas. Ayay, binta gamay. Alfred. Amigo, Alfred Vargas. Nala, aritas itong mga istoryas pandagong tao. Kamudang magagmay, padaplin sa. Ito na yung klases itong mga amigo. Forbida na yung klases itong mga amigo. If you have friends like them, you don't need enemies. Now, ay good morning sa atong the undisputed former councilor sa lungsod sa Ilongos. Former councilor Cristoto Boyong. Epa, wa may logo lagi. Wa man ko nadawat nga logo good friend. Sender go good friend kaya ato ibutang friend. Ha? Nagdango-ngo bitaw ko nimo imo kong apikihon. Ito ay send na friend kay. Wa mo ko logo ni regod sa Ronisas Cake and Pastries. Absensya na mo ka. Panginabuhi man ni ato ni unahon kay di man kakaon ni. Pas mo tanin ni. Nala. Send na friend hay send now. Arita mga ilas labing awahing update. Ang update mga gala sa inyong idol nga tuan na sa The Hague. Na inyon nga The Hague. Oh. Sa Netherlands, sa Holland, oh. Dutch. Tuan nito nagtikongkong na ron. Opisyal na mga gala nga nalagyon sa kustodiya sa International Criminal Court si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod niya mga gala na may kuan rin I'm okay. Matod ni former President Rodrigo Duterte namahayag ngadto sa iyang mga dumadapig. He was okay after his long plane ride to The Hague and repeated that he would take responsibility for his brutal drug war. Hilungos atong lungsod. Kini. Ang ICC mga igala dito sa Netherlands gikatagda nga karong Martes. Karong Martes ano? Tepa ha? Tanus abang kato ni? Ang kanang mo intra mga igala sa iyang plea o sa ato pa ng kuan, sa ato pa ng mga balaod, arraignment. Karong adlaw nga Birnis niya ito. Gikatakda mga igala nga atubang siya sa korte unya mo hatag siya mo interest sa iyang plea whether guilty ba siya sa mga pasangil nga bato kaniya or dili. As expected, may nga nga not guilty, no? Ngadto mga igala sa ICC nya man magpadayon na ang trial. Now kining trial mga igala sa ICC dili ni sama sa tong mga regular nga mga korte ni sato, no? Lahi ni siya pamagi dito mga igala sa International Criminal Court. Di ko suhito na, di lang ko mahisgat na. No? Di lang ko mahisgat. Basta lahi ni siya kaysa ato mga igala nga mga korte din eh. Kay ang abogado nga appear before the ICC kadturag mga abogado mga igala nga accredited sa International Criminal Court. Hilungos atong lungsod. Katong giingon nilang Medialdia nga si mo appear, si counsel, katong giingon ni
Oh, Sara Duterte nga, sa kuno mo council po siya. Sa kasil. Kapila ra man ni kabuok Pilipino mga higala ang accredited nga abogado sa International Criminal Court. Pila ra ni kabuok sa akong naibaw-an bro day 5. Oh, ang usa ganina assistant to counsel ra. Oh, lili gyud ba counsel? Assistant to counsel? Kay kinahanglan makana nga karanaang maila sa International Criminal Court sa imo mga pag-practice a law. Oh, it will take 10 years of practice of international law. Ang bugtong ni ini nga kuan, ang kinaunhan gyud nga Pilipino nga accredited nga lawyer sa ICC, agin sa mong idol. Ha? Si Harry Roque. Si attorney Harry Roque. Gani, dahil sa libro nga sinuwat may tungod sa human rights. Oh. Kay diha man katuno siya giapiran sa una nga kaso sa ICC. Siya lagi kinaunan nga Pilipino nga accredited ba nga higala nga abogado sa ICC. Ngayon mo si Miriam di ay. Si Miriam Defensor Santiago, wa siya maka-appear as counsel sa ICC. Kundili na dawat siya sa pagka-huwis. Hilungos atong Huwis. lungsod. Maghukom pero wa siya bulingkod dito. Wa na dayon na ang iya mga higala nga ani ang appointment sa pagkahuwis sa ICC. Kay isa magipaswabi ang mga saba diri sa mga investigasyon sa Senado. Kanto. Oh. Pero make no mistake ha, Miriam Defensor Santiago was one of the brilliant minds sa legalidad dinhi sa ato sa Pilipinas. Why makalalis ana? No? Why makalalis sa kabright mga higala ni Miriam Defensor Santiago? Mahimong di mo moyon sa iyang lakang kanya to sa mga pamulitika apan why lalis si Miriam kani Senador Miriam Defensor Santiago mao ang usa sa mga brilliant legal minds dinis ato. Hilungos. Ikaduha unta ni si Harry Roque. Ngilngig man ni si Harry Roque pod, no? Galing lamang kay nahiluan man. Aray! Ha? In fact, sa pagpangutana mga igalan ni Attorney Salvador Panelo o kinsay ilang counsel nga pilion, kaya naman ay pilion nga counsel mga listahan sa mga abogado dito, mga Pilipino, unya sagad sa mga Pilipino kay dahil sa mga biktima. So dili na ka makatudlo nila, dili na ka makapili nila nga sila may mo represent para nimo. Ang kuan, ang singa ini, matod ni Attorney Salvador Panelo nga mangita sila kinsay ilang matudlo. Oh. Sa suhestyon nga si Attorney Harry Roque di ba kalyado man mo? Unsay san tubag? Matod ni Attorney Salvador Panelo. Who is he? Aray! Naapon ni bingkil ni sila? Ha? O sa di na po mo na unit team? Wala po mo unit team? Oh, nawagan na rin ba itong people power? Mabito ni ang gisupo niya kaniadto sa sige niya mga galag dopa-dopa sa kinibang pagpanglaktod sa balaod bay tungod sa drug war kaniadto siya masig dopa-dopa. Oh. Gikuan siya nga wa naman kumutuman sa imong gisuwat nga libro. Ha? Ang imong giingon karon sukwahi mas imong gisuwat nga libro. Ako kagi sa tong gipang recall to tang libro sa gipang suwat. Now dihay mga report kagahapon nga nawagtang sa digong. Oh, nawagtang sa digong. Oh. Pero the fact mga igala nga take cognizance na sa ICC ang iyang presensya dito sa Dahig. Gidawat na siya, gipa-enroll na siya, gidawat na siya mga igala sa ICC as suspect. Oh. Nana siya sa kustodiya sa ICC. Ang ICC na mga igala maoy
naay katungod og asa siya padung ibutang di na madag kidnapon siya. Ha? O unsaon pa? Kay gida siya mga igalas usa ka ospital. Ospital nga wa panganli sa mga representante sa International Criminal Court ICC. Hilungos atong Nga naman lungsod. tuod na. Tungod kay security reason. Security reason ang kinini ang o nga ini ang iyang kaso na nasa ICC. Ang ICC mo siguro nga siya dili maka panghilabot sa mga witnesses o nga ang iya sa panglawas sigurado nga himsog samtang magpadayon ang trial. O nya naaman ni mga igala ang iyang sakit, no, naman si diabetes o uban pang mga balatian ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Oh, gisiguro sa ICC nga maatiman ang iyang panglawas. Gida siya sa usa ka ospital. Oh. Pero wa hinganli kay basin lagi og naay manghilabot. Ha? Mao na ang gipamahayag mga igala sa ICC. Now, enough with this. Kuan ba? Kini bang mga di maong impormasyon nga gipakatap? Ha? Mao ra jud ni mga igala ang maka padayon sa pag-divide sa atong nasod. Ha? Sige tag ingon niya, mag-iusa ta, asa ka sa? Ha? Ganun naman mga igalay mga puwersa nga gusto gyud nga mabahin-bahin ang mga tao just to advance their personal interest. Hilungos atong lungsod. Be, nga naman ituod be. Pero tindaghan na mga igala, nasa social media, nasa YouTube, nasa Facebook, nagkalata lamang ni. Ha? Kini mga igalang ilang mga gipang-splice nga mga video, no? Kanang dugay na nga nasettle nga lagda gipang sigihan gyud tuki. Oh, o kini yung mga di mao nga mga impormasyon nagigikan ra ba gyud ni sa pamilya mga higalag Duterte. Ano no? Unsaon na to ni? Ha? Dako ni problema kini ini kay gi-amplify mapud ni mga higalas mga troll. Oh. Sayod mata og unsa mga higala ka daghan ka mga kuan nila mga keyboard warrior ang nagsigi og kuan nagsigi ba og dudho mga higala og mga di maong mga impormasyon just to foment hate and anger sa publiko labi na pag nangilag mga higala kasuko sa ilang mga dumadapig. Oh, kabantay mo karon sa nagkadaiya nga kinimang mga responsible pod nga mga journalist mismo gani si General Torre di na siya mosultig unsa mga igala nga mga kuan unsa nga mga misinformation o fake news ang ilang gipang sabuag ganuman kay ang nahitabo karon kutob sa unsa isulti nila putlon ra dito kutob. Oh, ilang putlon ba ang video nga mugawas nga pabor ngadto mga igala sa ilang idol which is makapadangilag bas kasuko sa mga tao. Ha? Kanang paghingaan mga ilag gikidnap ang tatay. That is false. Ha? Kailong before nasayod ka nga diha sa kustodiya mga igalas mga otoridad. Ha? Urbida po, oy. Why not face mga igala de Fox di ining tanan og atong undangoning sige tag ingon nga naiingon nga kalma just remain calm. Ha? Maghunos dili kayo. Pero ang ipagawas nga mga pamahayag pulos mga igala makapasuko makapadangilag sa kasuko sa mga dumadapig. Ubi ano? Lain pa nang nasig-awhag mga igala nga magrally. Magrally! Bisan pa laging moabot ang people power 20. Ha?
Bisan pag moabot ang People Power 20. History would tell us nga ang tanan mga kaigala nga mga politiko nga nipuli sa pagunit sa rindas magamahanan sa mabiyaan unya sa presidente, maora po'y mapasabi pag-ayaw sa iyang kaugalingong interes. Sila ra gud gihapon. Ginamit ang mga tao nga mag-alsa, mag-rally, mag-unsa, da. Inikahuman ana ang mga tao nga nag-rally, tamoy gyapos tudlo. Aray! Sumagol, pila naman ni ka mga people power ato naagian. Pila na ka mga people power ato naagian. Have we not learned our lesson? Wa pa ta makaton? Nga pagkahuman anang tanan mga gala ang nibados sa pagunit sa gahom. Sama sa gihapon sumagol si Gloria. Oh. Paglingkod ni Gloria, durong abiba ang mga dito sa kuan. EDSA. Apel rin ba ko ito rally sa una Cebu? 2001? Oh. Summer ka ito na, summer. Dorong abiba, GMA. Oh, Dorong abiba. Paglingkod na niya, pagka labay sa katuig, impeach GMA na po. Nga naman, makita mo po na ito may galang unsa kagarapal yun, no? Mabutahan bas gahom. Now enough with this. Ingon ini nga klase ba sa atong mga idol? Gigamit na po tao din yung mga tauhan na. Huwag maguna sila mga igala maguna-una o kanang yun nga hawason mo sa kalisod. Sumagod. So, panahon mo lang magsaysay. Panahon mo lang magsaysay. Hinawasan sa kalisod. Kung ka, nahawas ta? Wow! Tungod kay sayon sila nga ang ilang mga supporter, nangilagan gani mga supporter og mga kuan, mga makapasuko, makapaalsa mga igala nga makapabor sila, da lip mo na ilang ganahan. Mo na ilang ganahan. Oh. Ano na daghang mga dumalamig, gisinggit ko sa tao. Ang mga tao na nag-ingon. Sa kangon. Wala yung resulta sa atong pagsigig laban-laban. Laban-laban ta dito nila. Unsa sumagod nakadaog sila naunsa naman? Oh. Suma. Unsa na bang di matuman ang katong gusto kay nato tayo nabudol taman tayo, friend. Nadenggoy na naman tayo, friend. Aray! Tapos na to, hato ka sa aman ta madenggoy. Minsan napon na siya sakit sa ero, no? Aray! O diya, karon, di ana. Ni-resulta na mga gala. Wala yun. This is the product of their own doing. On sa resulta ni ini, kitong pagdakop mga gala ni Digong Pagkamartis. Oh. Ang iyang partner nga si Hanilet Abencinia, pasakaan mga gilag sa pulisan o kaso nga direct assault. Nga naman, purbidagi. Lamparo man mga gilag pulis nga kuan ni escort ni Digong. Kana bang mga yun anak ba? No? Naanad man mo sa ila? Kung sa ilang gustong buhaton, ilang mahimo, wa mga higalay, mupugong, way mangutana, way mo question, ug way mo supak. Kini karon kay lahi naman ron. Ani ana, mabaga-ba na po ni kaso si kuan Hanilet Abencinia. Wapay labot si Kitty nga. Bida, makita gyud mo ba ang taras bastaw? No? Onya
bantay mo nga, sige na mga higala gingal-ngal ang rule of law. Hasta katapusang detalye sa balaod, bahilag gikinahanglan nga sumanon sa pagpatuman sa warrant of arrest, kinahanglang tumanon. Down to the last letter. Ang katong mga gipasanginlan ra in taon. Ha? Nakakita ka sila due process niya to. Katong gipangtaral ni bato. Nga matod pang bato niya to nga mukhang adik kasi yung tatay. Ha, Egon? Paita mo, no? Mao na lagi na ron, no? Lali bang higalag babausan? Kanya to, katong ilang paditsuon kag pusas, paditsuon kag ransak Dubai, wa mga ilang papel-papel. Pero karon, wa, oy, di na pwede! Di na pwede! Champion na sa human rights. Ano ni? Naniwala naman kayo. Aray! Alfred! Boss Love Pipolo, good morning, Boss Love! Uy! Ang sabi ni Atigim sa oras, no? Napupos ito pa panahouban yun. Watay mahimo nini. Saon to ni Magalang nga, napupos ba ito pa panahouban? Ay! Kung gusto mong mutaas-taas na ibalik lang magsigdanan. Replay ba? Replay. Lala, hatun ugma na pohon. For boosting the solid Adlaw sa pado ugma, oy relax ta. Uy basin day tuon, ugway lakaw mga gilang atong kuan, ang atong big boss. Atong ikauban din hipon ugma ha. Ang atong pinakadako nga big boss. Ay ba kung gimingaw na mo silang tingaw. Kana kun wa mga gali kakulian ha sa mga schedule. Atong ikauban ugba sa buntag pohon. Ang atong big boss di sa 93.5 Marion FM. Tala, ato na Minoy! Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagas kagina na ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigong bungoton na Jim Puntiracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magabilik idlas kana kundili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy! Nakasalamat sa magtubay. Adto na sila. Mago good morning Hilongos. Sor hi! Hilongos! Atong lungsod. Bodies of water on our